Sa ngala ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Tayo ngayon ay nasa ika-33 linggo ng taon at sinasabi dito na tayong lahat ay dapat maghanda sapagkat darating ang anak ng tao sa ating buhay at dapat makita tayo na tayo ay maayos ang ating buhay. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa Banal na Ebanghelyo ayon kay Marcos. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahon yun, iniga ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pagkatapos ng nasabing kapighatian, ang araw ay magdidilim, ang buwan ay hindi magliliwanag, ang mga bituin ay malalaglag buhat sa langit, at mayayanig ang mga lakas ng kalangitan. Kung magkagayon ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga alapaap na may taglay ng malaking kapangyarihan at kaluwalhatian. Uutusan niya ang mga anghel upang tipunin ang kanyang mga hirang mula sa 4 na hangin, buhat sa dulo ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Sa punong igos ay pag-aralan ninyo ang talinhagang ito. Kung nananariwa na ang kanyang mga sanga at nag-uusbong ang mga dahon, nalalaman ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, pagka nakita ninyong nagaganap na ang mga bagay na ito, talastasin ninyong malapit na siya, nasa pintuan na. Tunay na sinasabi ko sa inyo, na hindi lilipas ang lahing ito hanggat hindi nangyayari ang lahat ng bagay na iyan. Lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking mga salita. Subalit tungkol sa araw o oras na iyon, ay walang nakakaalam kahit ng mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ang salita ng Diyos. Purihin ka, O Kristo. Minamahal ko mga kapatid sa pananampalataya, ilang ulit na natin napakinggan, magugunaw na ang daigdig, katapusan na ng daigdig. Ayaw nating mapakinggan sapagkat nakakatakot. Ayaw nating isipin sapagkat ayaw nating ito ay mangyari. Subalit ang dami ng prediction tayong napakinggan ng mga nakaraan. Prediction na magkakatapusan na ang daigdig na ito. Magugunaw na nga ang daigdig na ito. At ang sinasabi nilang tanda ay katulad ng tanda na sinasabi ngayon sa Banal na Ebanghelyo. Magdidilim ang araw. Ang buwan ay hindi nasisikat. Magkakaroon ng kaguluhan. Magkakaroon ng lindol. At dahil dito, magkakagulo ang sandaigdigan. Subalit pinamahal ko mga kapatid, ang lahat ng ito'y nararanasan natin. Nararanasan natin ang lindol, nalalanasan natin ang kaguluhan, may digmaan sa iba't ibang parte ng daigdig. At kung titignan natin, ito na nga ba ang katapusan? Noong 2000, ay sinasabi nila, year 2000, ay sinasabi nilang katapusan na ng daigdig. Kaya't bago ang araw na yun, ang dami halos na nagkakagulong mga tao. Sila ay nagpapanik buying sapagkat sinasabi lang magdidilim. Bibili na sila ng pagkain sapagkat wala na silang makikita, wala silang makakain at magugutom sila at mamamatay. Sinasabi nila na yung mga computer na yan ay masisira at hindi mo napapakinabangan. Kaya't yung mga pera nila sa bangko ay pinagkukuhanan nilang lahat.
Ito ang mga tanda noong year 2000. Nang magkaroon ng COVID, maraming namamatay, maraming nagkakasakit, at sinasabi ng iba, ito ba ay tanda na talagang malapit na ang katapusan ng sandaigdigan? Pero minamahal ko mga kapatid, ang lahat ng itong prediction na ito ay natapos na. Ang lahat ng mga pangyayari na ito ay natapos na. Pero naririto pa rin tayo, buhay. Naririto pa rin ang daigdig na sinasabi nilang katapusan ng daigdig. Nakakatakot nga minamahal ko mga kapatid. Subalit ang sinasabi ng ating Panginoon ay dapat huwag tayong matakot sapagkat ang lahat ng ito ay darating ang ating Panginoon sa atin na may taglay ng kapangyarihan at karangyaan. At dito nga makakasama natin ang ating Panginoon. Ano ang dapat ating gawin sa mga pahayag ng banal na ebanghelyo? Number 1, minamahal ko mga kapatid, dapat nating ito ay tignan na isang warning sa atin. Sinasabi dito, lilipas ang langit at lupa. Lilipas ang lahat. Subalit ang salita ng Diyos ay hindi lilipas. Ito ay warning sa atin na kung ang ating lahat ng ginagawa sa daigdig na ito ay para sa pandaigdig na ito lamang, para sa mga material na bagay. Kung lahat ng lakas natin ay ginagamit natin upang makapag-impok ng kayamanan sa daigdig na ito, ito isang warning na sa atin na ang lahat ng bagay sa daigdig na ito ay mawawala. Kahit ang buhay natin ay mawawala. Kaya ang dapat nating bigyan ng pansin ay yung kayamanang hindi lumilipas sa langit. Sinasabi sa isang ebanghelyo, ang lahat ng kayamanan sa daigdig na ito ay mawawala. Ang lahat ng kayamanan ito ay maaaring mawala o mabulok o masira. Subalit, ang tunay na kayamanan ay yung espiritual na kayamanan. At ito ay walang iba, kundi yung tunay, wagas nating pakikipag-ugnay sa ating Panginoon. Kung sinasabi natin na tayo ay ligtas na dahil tayo mabuting tao, gumagawa ng kabutihan sa ating kapwa, huwag tayong maging kampante, minamahal ko mga kapatid. Ang nais ng ating Panginoon ay patuloy na pakikipag-ugnay ng maayos sa ating kapwa upang makamta natin hanggang sa huling sandali ng ating buhay yung mga espiritual na bagay na kinakailangan natin sa pagpasok sa karya ng ating Panginoon. Ang ikalawang maaaring gawin natin ay tignan natin ang mensahe ng ating Panginoon na ito bilang isang encouragement sa atin. Sapagkat sinasabi niya na siya ay darating na mayroong kapangyarihan at karangyaan at kaluwalhatian. Kung siya ay darating, ito'y encouragement sa atin. Sapagkat tayo lagi ay nagdarasal na nais nating makasama ang ating Panginoon. Kung tayo ay mayroong mga pagsubok sa ating buhay, tayo nagdarasal na siya ay makasama natin, tulungan tayo. At ito nga sinasabi niya, siya ay darating sa ating buhay. At dahil nga siya ay darating, makakasama natin. Kaya't huwag tayong matakot, salip tayo'y matuwa, sapagkat yung hinahangad natin, yung ipinapanalangin natin, ay magkakatotoo sa ating buhay. Kung ating nararanasan ngayon ay mga pagsubok at hirap sa buhay, baka kasama natin ang ating Panginoon. Yung mga pagsubok sa atin ay napakaliit na bagay. Yung mga sakit na ating nadarama ay napakaliit na bagay kumpara doon sa sakit na naranasan ng ating Panginoon. At kung ito ay naranasan ng ating Panginoon, siya ay darating at ibibigay niya sa atin. Siya ang tutulong sa atin. Siya ang magbibigay ng tunay na kahulugan ng lahat ng pagsubok, lahat ng hirap, lahat ng sakit sa ating buhay, upang sa ganon magkaroon tayo ng tunay na kaligayahan, karangyaan na nanggagaling sa Kanya. Kung tayo man ay nakakaranas ng injustice,
sa ating kapwa o sa daigdig na ito. Ang ating Panginoon magbibigay ng katarungan sa atin. Siyang magbibigay ng lakas sa atin. At kinakailangan lamang natin maging tapat tayo sa Kanya hanggang sa wakas. Kahit sinasabi sa Banal na Ebanghelyo ngayon, siya ay darating kasama ng Kanyang mga anghel. At pagkatapos ay titipunin niya yung Kanyang mga hirang, yung mga tapat sa Kanya, at isasama silang lahat sa Kanyang kalangitan. Ang ikatatlong dapat nabigyan natin ng kahulugan ay sinasabi dito na ito'y napakagandang balita sa atin. Ang pagdating ng ating Panginoon sa atin ay napakagandang balita, good news. Bakit? Sapagkat kung siya'y darating sa atin, ang ibig sabihin lamang na pagtagumpayan niya ang lahat-lahat at siya ay darating na magbibigay sa atin ng tunay na karangyaan, ng tunay na kaluwalhatian. Sapagkat napagtagumpayan niya ang lahat ng hirap sa daigdig na ito nung siya nabubuhay pa. Napagtagumpayan niya ang kamatayan. Napagtagumpayan niya ang kasamaan. Kung ang lahat ng ito ay nagbibigay ng kasamaan sa daigdig na ito, maaari niyang baguhin ang takbo ng daigdig na ito sapagkat pagtagumpayan na niya ang lahat. At sa kanyang pagdating, dito natin mararamdaman, dito natin makikita sa ating buhay ang kaharian ng Diyos. Sinasabi nga sa Luke chapter 21 to 18 o verse 18 na sinasabi niya, itaas ang inyong mga ulo sapagkat dumarating na ang kaligtasang dala ng ating Panginoon. At nang siya ay tinanong ng mga Parisiyo kung nasaan ang kanyang kaharian, ay sinasabi sa kanya, ang kaharian ay nasa gitna ninyo. Nang ibig sabihin, kung ang lahat ng aral ng ating Panginoon ay ginagawa natin, kung isinasabuhay natin ang pagmamahal na aral ng ating Panginoon at halimbawa ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin, nasa gitna natin. Kung ang kaligayahang nadarama natin ay dala ng pagsunod sa aral ng ating Panginoon, ang kaharian ng Diyos ay nasa atin. Kaya sana minamahal ko mga kapatid, tayo ang dapat kumilos. Tulungan natin ang ating Panginoon upang sa ganon maramdaman natin sa ating buhay ang tunay na kaligayahan, dala ng kaharian ng paghahari ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, ito'y napagtagumpayan na lahat ng ating Panginoon at ito'y muling ibibigay niya sa atin. Kung mayroon mang kaguluhan sa daigdig na ito, ibabalik niya sa tunay na kahulugan ng paglalang ng daigdig na ito, kung saan naroon ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan ay magagawa ng ating Panginoon na maibigay niya sa bawat isa sa atin. Totoo nga minamahal ko mga kapatid, na mayroong katapusan ang lahat. Tayo rin ay mayroong kamatayan. Subalit sana ang aral na nakuha natin sa Banal na Ebanghelyo ngayon ang siyang magbigay sa atin ng gabay sa ating paghahanda sa katapusan ng ating buhay. At sana sa panahong ito habang tayo naririto pa, sana lagi nating damhin, sana lagi nating isabuhay ang tunay na paghahari ng Diyos sa atin, na kung saan ang tunay na kapayapaan, ang tunay na kaligayahan, ang tunay na kaligtasan ay ating nadarama. May announcement huli ako pagkatapos ng blessing, lalo na para dito sa inyo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Minamahal ko mga kapatid, tayong lahat ay naghahangad ng tunay na kaluwalhatian. At ito'y magagawa lamang natin sa pamamagitan ng ating magandang relasyon sa ating Panginoon at gayon din sa ating kapwa. At naway pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Kumain tayo ng payapa. Salamat sa Diyos.